At ngayon po sa ating mga pangunahing balita, lumutang po sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa mga maanumalyang flood control projects ang pangalan ng isang kontratista na umano'y konektado raw sa lagay o kickback para sa mga proyekto. Sa hearing po ng Blue Ribbon Committee kahapon, ipinakita po ang nakuhanan sa CCTV na si Mina Elamparo Jose. Siya ang may-ari po ng WJ Construction na pumunta sa Senado noong August 19. Ayon po sa dating DPWH official na si Bryce Hernandez, siya umano ang nagdadala ng obligasyon o umano'y, alam nyo na, sa proponent ng flood control projects. Pero niliwanag ni Elias Mina na siya'y dumalaw po lamang daw sa opisina ni Senador Erwin Tulfo para ayusin ang bumabahang parte ng veranda ng tanggapan ng naturang senador. Hindi raw siya naghahatid ng pera sa kahit na sinong senador. Para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom. You should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Yan po ang sunurang tinig na Senador Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta at ang kontratistang si Mina Jose. Sabi pa po ni Mina, isang 24 million peso flood control project lamang daw ang hawak ng kumpanya nila at hindi ito ghost project. Ang text message po naman na ipinakita ni Hernandez sa kamera ay tungkol sa i-deliver daw niyang dokumento at hindi daw pera. Lalo pong nabutasan si Hernandez na dati po'y diretsyong idinadawit ni Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa Senado po na sinasabing bigla pong naging pantulot sa mga pagsagot sa katanungan ng mga senador. Nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Yan po Wala, tinig. naka-blind po ako doon kung sino pong proponent. Yan po tinig na Senador Rodante Marcoleta at dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Nagkaroon din po ng pagkakataon si Senador Villanueva na kumprontahin ang mga dating opisyal ng DPWH na nagdadawit din sa senador sa naturang mga anomalya. Niliwanag din po niya na siya daw po hindi kailanman naglabi sa sinumang pong taga-DPWH. Habang kinumpirma ho naman ni Senate President Tito Soto na ihaharap sa Independent Commission for Infrastructure si Hernandez sa ginagawa nitong investigasyon. Samantala mga kapatid, uminit naman po ang ulo ng ilang senador matapos hindi sumipot sa pagdinig si Sara Diskaya. Ayon po sa mister ni Sara na si Curly Diskaya, may sakit sa puso ang kanyang misis kaya hindi po nakadalo sa Senate hearing. Pero sa sulat na ipinadala ni Sara, meeting daw pala ito ng mga empleyado. Nainis tuloy ang mga senador kaya sa huli pinakontempt si Curly Diskaya at inisyuhan nga po ng show cause order ang kanyang asawa. Inamin naman ni Curly na nagbibigay sila ng 10 to 25% SOP o kickback para makakuha ng proyekto at nakalagay lamang daw ito sa isang paper bag. Dinadala raw ito sa opisina ng DPWH-QC o sa tao ng ilang kongresista pero tumanggi na siyang pangalanan ng mga ito. Samantala, nagisa rin ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara tungkol sa ghost project sa Bulacan. Itinanggi niya ulit ito kaya pinakontempt din siya ng mga senador. Samantala po naman nag-inspeksyon ang Independent Commission sa ilang pong proyekto sa Quezon City. Pakay po ng ICI members ang ilang mga proyekto na sinumbong mismo ng Quezon City Local Government. 4 na flood control projects daw ang dinayo. Gaya po sa Barangay Tatalon, suma total nasa 66 na ghost flood control projects daw ang naitala sa Quezon City.
na isimiti po ng lungsod sa ICI at DPWH. Ang resulta po naman ng kanila pong independent audit sa mga proyekto sa naturang lungsod. At binanggit din po ang ilang bilyong piso na kalaan sa mga flood control projects sa iba't ibang distrito sa Quezon City. Samantala, iminungkahi po ng isang kongresista na hingian ng medical certificate si Congressman Zaldi Go. Kung totoo nga ba na nagpapagamot po ito sa Amerika sa ngayon. Mula nang pumutok ang kontrobersya sa flood control, hindi na nakita si Go sa publiko. Una nang nagbabala si House Majority Leader Sandro Marcos na po pwedeng ireklamo si Go sa Ethics Committee dahil sa patuloy na pagliban nito. Ayon naman kay House Deputy Speaker Janet Garin, bago pa man magbitiw si dating Speaker Martin Romualdez, pinulong na niya ang mga House at party leaders. Mungkahi ni Romualdez, itigil na daw ang pagdinig kaugnay ng flood control projects para hindi na maging magulo. Kasunod po yan ang pagkakabuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero paglilinaw po ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Redon, wala pang direktiba na ihinto ang investigasyon. At sa ating po namang lagangan ng panahon, hindi po sinasantabi ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong Nando. Ulit pong namataan ang bagyo sa layong 1,007 kilometers silangan po ng Central Luzon. Ito'y malayo at matagal pa ho sa dagat. Ang naturang bagyo kaya lalo pa itong hihigop ng kanyang lakas. Sa pagtansya po ng pag-asa, posibleng lumapit po o mag-landfall sa may Babuyan Island ang naturang bagyo sa Lunes, September 22. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!